So ngayon ay papunta na rin tayo sa ating farm. Talagang patuloy pa rin yung pag-ulan ngayon dito sa amin. Medyo madalas na talaga din yung daan. Ang oras natin ngayon ay mag 9:30. Itong may sapa-sapa kami dito, pero ito yung nagkakaroon lang ng tubig tuwing umuulan. Hindi talaga siya yung bukal, nanggagaling sa bukal. Tapos yan, ito yung ating farmhouse na hindi pa rin tapos. So punta tayo ngayon sa ating manukan. Titingnan natin kung okay pa ba yung ating mga manok. Ito yung ating doggy na si Sander. Yan, meron pa tayo ditong kumpay para sa ating mga alaga. Nakabang na agad sa atin yung ating mga alagang pabo. Yan, mga alagang manok. So dito yung ating kulungan ng mga 45 days na manok. I-check natin kung okay lang ba sila sa magdamag na pag-ulan, no? Kasi halos pagdamag na umuulan kagabi, walang tigil ang ulan. So ito yung ating mga alaga ngayon. Ito yung 4 days old ng mga broiler chicken. Kailangan natin magpalit ng inumin. Bala ito ay dalawa, 63 laman ito, tapos 56 naman doon sa kabila. Hindi ko alam bakit mali yung bilang natin ng mga una natin kinuha, parang mali yung bilang natin. So kailangan natin maglagay ng pagkain, tsaka magpapalit tayo ng tubig. Dahil umuulan ngayon at malamig ang panahon, at para hindi magkaroon na maiwasan natin yung pagkakaroon ng sipon ng ating mga alagang 45 days na manok. So nagbibigay tayo nitong Primoxil powder ng Battlecock para kahit papaano may panlaban sila sa mga pisik, yan, sa mga sipon. So ay water soluble, papainom lang natin ito sa, ibabanaw lang natin ito sa tubig para may painom sa ating mga alagang sisiw na manok. Napakalaga talaga na may panlaban sila, lalo na ngayong panahon na tag-ulan. Dito kasi sa amin ay malapit na kami sa bundok, kaya naman talagang yung ulan, tapos sa mga panahong malamig talaga na panahon, syempre pinaka crucial part pag mag-aalaga tayo ng mga broiler chicken, yung mga 45 days na manok, ay yung panahon talaga yung pinaka challenge natin. Tapos lalo na ngayon na nagsimula tayo sa pag-aalaga ng manok ay taglamig talaga ngayong December. So pwede na natin yung ating mga manok.
May patay na. Yun lang. Ay. Kita tayong sisiw. Ano nangyari dito? Nakalabas. Yaman. Meron tayong namatay na isang sisiw. Siguro hindi natin ito napansin kagabi dahil nagpalit tayo ng karton. Nilagay natin doon sa malaking batya. Siguro nakalimutan natin or baka siya tumalon tapos nakalimutan natin isama. So yan, isang sisiw na nalagas natin. Ngayon ay lilinisan lang natin itong kanilang pakainan. Pero yung patuka ay papatuka natin dito sa ating mga native na manok. Kailangan natin linisan itong kanilang pakainan dahil may mga dumi o mga ipot ng manok. Siguro nakalimutan natin yung talaga kagabi. Hindi natin napansin, siguro tumalon yung sisiw. Dahil madaling din kasi dun sa sa manukan natin. Dahil lahat ng ilaw ay nandun sa brood niya. Sayang. Isa agad yung nalagas. So sana hindi naman siya, pero hindi siya hindi siya dahil sa pusa or sa daga. Dahil hindi naman siya kinain totally. Wala namang kagat ng kung ano man. Ando lang siya nakasuksok sa may butas. Siguro nga hindi natin napansin kagabi yun. Tumalon siguro doon sa naglagyan natin ng batya. Sayang. Pero ganun talaga. Talaga natin maiwasan yung ganun. Talagang expected naman natin na sa pag-alaga ng mga livestock o sa pag-alaga ng mga poultry, ng mga hayop. Hindi talaga natin may iwasan na magkakaroon tayo ng mortality. So expected na natin man yun. Pero syempre, hanggat kailan natin iwasan natin. May magagawa tayo ng paraan para ma-lessen natin yung mga mortality. Much better. Kain na kayo. Ngayon ay magpapakain naman tayo nitong ating mga alagang kambing. Ang pamaraan ng pagbigay natin ng pagkain dito sa kanila tuwing umaga ay nagbibigay tayo ng feeds na meron darak. Yan dito sa isang timba. Pinupuno lang natin yan. Tapos nag-alok na rin tayo ng vitamins para dagdag protection sa kanila. Ito yung ating farmhouse. Hindi pa siya ayos ngayon.
Medyo matagal-tagal pa bago matapos to. Dahil pa rin kasing kailangang tapusin. No, medyo magulo pa, madami pang kalat. So ito yung ating feeds na binibigay sa ating mga kambing. So ito ay dairy cattle concentrate ng Sedsi Feeds. Medyo malaki siya. Medyo malaki yung pagka-pellet niya. Kulang tayo ng pantakal. Ang vitamins na ginagamit ko ay itong Vitamin Pro ng Battlecock. Kagandahan dito ay meron siyang multivitamins, minerals, B-complex, electrolyte, amino acids, and probiotics. Ito talaga isubok na natin at ito yung palagi natin ginagamit dito sa ating mga alaga. Maging sa ating mga alagang manok, sa ating mga alagang tupa, sa ating mga alagang pabo. Yun yung ginagamit natin. At para sa akin naman ay the best talaga ang Vitamin Pro ng Battlecock, dahil sabi ko nga sa inyo, nakikita naman natin yung improvement sa katawan ng ating mga alaga, at the same time ay talaga namang nakakagana ito sa pagkain nila, nakatulong sa health nila. Kaya malaking bagay talaga na magbigay tayo ng vitamins. Kung kayo ay takot mag-inject sa inyong mga alaga, so napakaganda na itong Vitamin Pro ng Battlecock ang ibigay nyo, dahil ito ay pwede nyo lang ihalo sa kanilang pagkain, ihalo sa kanilang inumin. Pusin yan. Nagutom kayo. Tuwing umaga, ito lagi binibigay natin dito sa ating mga alagang bower na kambing, itong feeds na merong darak. At kahit pa paano naman ay nakita natin doon sa ating mga alaga na gumaganda naman yung kanilang pangatawan. Siyempre dahil na rin yung sa vitamins na Vitamin Pro na binibigay natin. And hopefully yung mga buntis nating inahing kambing dito, sana maging maganda yung kanilang mga magiging anak. Hindi ko man nasabi 100%, pero siguro at least nasa 90% kasi ihanda ko naman na maayos yung kanilang pangatawan. Talagang ating kinondisyon yung ating mga inahing kambing para makapagpalabas ng maayos. Tapos na agad nila yung ating binigay na na feeds. Kung hindi lang talaga umuulan ngayon, pwede tayo magpaligo nitong ating mga alaga. Dahil medyo madumi na rin yung kanilang balahibo. Pero dahil umuulan nga, so kaya tayo ng ibang araw para makapagpaligo nitong ating mga alaga. So itong ating pinaka-goat house ay hindi pa talaga masyadong maayos. Marami pa tayong kailangang ayusin dito. And hopefully soon, yan,
makapagpagawa tayo ng maayos na kulungan. Kaya kung susuportan nyo ako sa pag-vlog natin dito sa ating YouTube channel, ay malaking tulong yun para sa akin, para dagdag income na din. Kasi sa kasamaang palad, yan talaga nakakalungkot lang dahil yung ating Facebook page ay naka-restrict. So doon na lang din kasi ako umaasa doon sa income natin sa Facebook. Kaso ganun nga talaga, nagka-problema yung ating Facebook page. Kaya dito muna ulit tayo sa ating YouTube channel. Sa mga di nga nakakalam, ay dito ako una na monetize sa YouTube. And siguro way na rin yun para magbalik loob sa YouTube, dahil marami na rin kasing issue ngayon sa Facebook. Napakahirap, tsaka napakababa ng revenue, unlike dito sa YouTube na consistent. Pero syempre, dahil nagsisimula pa lang ulit tayo, hindi pa ganun kalaki yung pumapasok sa atin. Pero at least kahit pa paano, meron naman na yung kaunti naman kapag palagi nating ginagawa at umiipon, ay lumalaki din pagdating ng araw. So ngayon, yan, naghintay lang tayo na maubos itong pagkain ng ating mga alagang kambing, dahil pagkatapos ito ay magbibigay naman tayo ng kumpay sa kanila. Ito yung ating mga alagang tupa, ito yung ating mga alagang kambing ay naghihintay na buksan sila. Pag ito naman natila ang panahon, pwede man natin palabasin o pastulin yung ating mga alaga. Pero yung ating mga alagang bower na kambing talaga, yung ating mga purebred na alagang kambing, hindi talaga natin sila pinapalabas. Pero itong mga tupa, ito kasi mga tupa, napakalakas ng resistensya nila. Kaya walang magiging problema sila kahit ilagay natin dyan sa labas, kahit italin natin. Dahil makakapal yung kanilang balat at hindi sila, yung kanilang balahibo at hindi sila basta-basta lalamigin. Ano, ganda ng pagmasdan nitong ating mga alaga dito. Hindi ko rin nakalain na maparami natin itong ating mga alaga sa mga pagtitiyaga natin at sa mga panahon na gusto mo lang sumuko pero tuloy lang. Yun, ito yung resulta na dumadami na rin sila kahit papaano. Yung ating mga manok, yung ating mga kambing, yung ating mga tupa. Kaya yan, at dito ko natatapusin ito ating vlog na ito, at maraming salamat sa inyong pagsama at sa inyong pakikinig. Sana marami pa rin akong ma-inspire ng mga kabataan na magsimula din sa farming. Kasi sabi ko nga, like ko sinasabi sa vlog ko, na ang farming ay, ang mga farmer ang isa sa pinaka backbone ng society. So kung walang farmer, walang makakain ng mga tao. So sa vlog na ito, yan, maraming salamat sa inyong pagsama, at sana sa mga susunod pang vlog ay patuloy niyo pa akong suportahan. At syempre, paki-like and share na rin itong video na to. At kung meron kayong mga suggestion, mga comment, lagay nyo lang dyan sa comment section at babasahin natin yan. At paki-subscribe na nga rin pala po nitong ating YouTube channel, at paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Angelo One Adventure, at sa aking TikTok account. So yan, this is your Millennial Farmer, Angelo One Adventure, at hanggang sa muli, paalam.